Shalom sa mga kapatiran sa Assembly of Yahuwah Philippines, and of course, Shabbat Shalom sa mga kapatiran din po na nag-observe ng pamamahinga today. Sa ating ngayong scriptural study, ito po yung ating titingnan ngayon, mga kapatid. Continuation po ito sa naumpisahan na po nating discussion sa nakaraan po na linggo. So, kung yung sign na pinag-usapan natin sa nakaraang linggo ay hindi pa po yun ang pointing to the end, ngayon po mga kapatid, ang ating pag-usapan ay signs na talagang ang tinutukoy talaga ay ang ending na po. So, ito yung magkaiba doon sa ating napag-usapan na topic sa nakaraan. So, here we are at our weekly scriptural study po. Welcome. At ito po ay live discussions with Q&A. Ito na po ang ating titingnan ngayon. Signs that point to the end. Sa nakaraang linggo po, signs pero hindi pa pointing to the end yun. Kasi sinasabi doon na pasimula pa lang. Okay? One of those na mention natin sa nakaraan is yung mga lindol, yung mga rumors of war. O, di ba mga kapatid, sa nangyari sa attack, no? Habang tayo ay nag-discuss pala sa nakaraang linggo, Israel was attacked po by Hamas. Israel was in a state of shock, mga kapatid. Unexpected, unprecedented. Yun po ang mga terms na ginamit nila, na hinahalintulad nila doon sa 7-Eleven doon sa USA. Hinahalintulad nila din po yung October 7, 2023 na parang yun na nga, no? 7-Eleven nga na attack doon sa USA po. Ganon din po ang nangyari sa kanila. So, unprecedented, very surprised. So, dahil dito mga kapatid, maraming mga repercussion po, o ibig sabihin may mga ripples of effect between relationship po ng Israel and Saudi, relationship ng China, Russia, and Iran. Okay, so US and Israel relationship po, may mga repercussion po ito. At kung saan kaya at ano ang resulta nito at how long this will go. Kasi sabi pa nga nila na this will be a long war po. Ang sinasabi nila, this is a long war. So, mga kapatid, I'm not scaring anyone here po, but ito po ay sa ating napag-usapan sa nakaraang linggo. Yung signs of the end time na yan na nangyayari sa, which is currently happening po dyan sa Israel ngayon, ay hindi pa po yun mag-point sa end, mga kapatid. Yun po ay pasimula pa lang po. Yun, okay? Yun po ang tamang word. Yung mga nangyayari ngayon diyan ay pasimula pa lang sa mga tinatawag natin na mga pangyayari na malapit na ang katapusan, mga kapatid. So ngayon, ang ating pag-usapan is ano ba ang mga signs na talagang nandyan na, malapit na, pointing na talaga sa ending po. So, kitin na natin sa umagang ito, Matatiao 24:15 hanggang sa 28, yun po ang ating tutukan sa umagang ito. Patuloy tayong magpuri sa Ama, although narinig na po natin kanina ang tunog ng tambulig sa tambuli. Tahalyam 98 verse 6, sa pamamagitan ng mga trumpeta at tunog ng tambuli, umigaw kayo na may kagalakan sa harapan ng hari na si Yahuwah. Ang hirap sa atin mga kapatid, no? Kasi wala tayong face-to-face po, no? Mahirap tayong magsigawan dito sa Zoom, no? Kasi nasa iba't ibang place tayo at iba't ibang time, mga kapatid. So, hindi maging appropriate po yung sigawan dito sa Zoom. Okay? But yung mga kapatiran na meron na po silang face-to-face, no? Talagang napakagandang gawin po yun, no? Na magpaingay, magpatunog ng trompeta, tunog ng tambuli, and then sigawan at kagalakan, mga kapatid, sa harapan ng hari. Sinabi po dito mga kapatid, ang hari na tinutukoy dito ay si Yahuwah, mga kapatid. So, ayan, purihin natin ang ating Ama.
kung anong paraan tayo pwedeng makapuri sa Kanya, mga kapatid, in whatever way na pwede natin gawin kung saan tayo na lugar. Ito po yung ating Ama, Yaha-uha o Yad-He-Uha-He, na kapag ating basahin po, Yahuwah or Yahuwah, mga kapatid, ang ating Ama. Wala tayong duda sa mga titik na yan kasi nandyan po sa mga Old Testament, sa Tanakh na characters, mga kapatid, nabanggit po ang kanyang lumalabas din po sa mga titik ng mga scriptural character, yung titik po ng mga sa pangalan ng ating Ama. Patuloy nating luwalhatiin si Yahusha. Ito pong nasabi ni Patar o Kepa, chapter 1 Peter 4 verse 14. Kung kayo'y hinalipusta dahil sa pangalan ni Mashiach, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu, ang ruh ng kaluwalhatian at ang ruh ng aluwa ay naninirahan sa inyo. So, mga kapatid, ito yung encouragement ni Patar o Peter, yung Kepa, mga kapatid, na magkakaroon po tayo ng mga persecution. So, napakagandang testimony po yung nabigay ni Brother Desmond kanina. Mabigat yun kasi yung your own mother talaga, very immediate member sa family, mga kapatid. Walang pag-alinlangan kung ano yung nais niyang sabihin, mga kapatid. So, yan ay isang good news. Bakit good news? Kasi sabi ni Patar, mapalad kayo, sabi niya. Bakit tayo mapalad kapag merong ganun na mga personal journey at karanasan natin, mga kapatid? Bakit tayo mapalad kung tayo ay inalipusta o persecuted, maltreated because of Yahushua HaMashiach? Sabi ni Peter Patar, sabi niya po, mga kapatid, sapagkat ang ruh ng kaluwalhatian at ang ruh ng aluwa, mga kapatid, ay naninirahan sa inyo. Nung ako'y tumawag pa sa mga title, mga kapatid, noon, hindi pa man ako nakaranas talaga ng matinding mga persecution, mga kapatid. But sa aking journey ngayon, opo, meron akong mga kaiibang mga karanasan po mula akong tumawag na at nakakilala sa kanyang pangalan. So, yan po ay mga pagpatutuo, mga kapatid, na yung kaluwalhatian po ng ating Ama ay narito sa atin through sa pagkilos po ng ating Ama sa ating bawat human ruh na kumikilos po, mga kapatid. At yan po ay nagpapatuo na naninirahan po si Aba, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang ruh, mga kapatid, sa ating human ruh din po. So dahil diyan, mga kapatid, talagang mahalaga na kilalanin natin po, mga kapatid, ang Messiah. Ito po ang kanyang totoong pangalan, Yahushua. Itong word na Shan-ayan mula sa Hebrew word Yasha, na ang ibig sabihin po saves and delivers. So when we declare Yahuwah, when we declare Yahusha, rather, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers, mga kapatid. So yan ang totoong pangalan ng Messiah. And we declare Yahusha, mga kapatid, or Yahusha, mga kapatid. We declare. Kasi when we declare His name, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, ito po ang dalawang pangalan na ating niluwalhati. Yahuwah ang Ama, Yahusha po ang Anak. Tuloy tayo sa ating short review. Ito na po yung ating mga napag-usapan na. So, nandito na po tayo sa Judgment Olivet Discourse na po tayo. Destruction of Jerusalem and the events of the end time. Ito na po yung ating tutukan. Prophecy of destruction. We're done with it na po. Destruction and the end time events. Ongoing pa po ang ating pag-discuss ngayon. At sa nakaraan, ito po yung natapos natin. Signs that are not the end. So ngayon, tutukan natin itong signs that point to the end. So, mga talata, verses
15 hanggang sa 28 po. So dito sa section ito, dalawang important things na pag-usapan natin, the abomination and the need to flee. So mga kapatid, kung may pagkakataon pa na makatakbo, pwede pa mga kapatid. We are encouraged to flee kung meron pang pagkakataon. Okay? Pangalawa, the speculations of the false Messiah versus the true parousia. Itong English word parousia, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito in simple terms is yung second coming po. Okay? The second coming of Yahushua po. Yun ang simple terms for that. So, speculations of the false messiahs, okay, may darating po na mga magpapatuo na sila na nga daw ang Messiah, and then versus the true coming po of Yahushua. So, yan ang ating tutukan. And then sa susunod na linggo, pag-usapan natin itong ilan mga talata, the parousia, meaning the coming of Yahushua. 29 hanggang sa 31 po. So, ito na ang ating tutukan, signs that point to the end. So, ano ba itong mga signs that point to the end? Bago natin titingnan yan, ito yung konting kaalaman sa structure and literary form. So, nasa chapter tayo 24, na-highlight na po natin sa nakaraan itong destruction of the Hayakal. Okay? And then the first half of this, mga kapatid, centers on the destruction of Jerusalem, 15 to 22 po. And the second restates the warning against false teachers and contrasts the false claim. So, binalik uli itong napag-usapan na about false teachers po. Ibalik muli dito. So, verses 23 to 26 po yan. Then the true lightning, the quick coming of the Son of Man. So ano pa talaga ang event? Paano natin malalaman na yan na ang pagbalik po ni Yahushua, the Son of Man? Paano natin malalaman po yun? So dito natin makikita sa dalawang mga talata na yan. And of course, the second half, mga kapatid, is also parallel with po Mark chapter 13. 21 to 23 po. So, ibig sabihin mo say parallel, ibig sabihin, yung second half na yan ay makikita mo rin po doon sa Mark 13, 21 to 23 po. Okay, so ayan ang ating mga konting outline, abomination and the need to flee. Ayan po ang ating tutukan. And then, mababanggit po dito mga kapatid yung kalagayan po ng pregnant women at yung nursing mothers. Talagang kawawa po sa panahon na ito kapag mangyari yan mga kapatid. Kaya merong panalangin ito, pray it not be winter or Shabbat mga kapatid. Sana kung mangyari man yan, hindi panahon ng winter, tinglamig, at hindi panahon ng pamamahinga. Okay, so yan po. Then ang part 2, speculations of the false messiahs versus the true coming of Yahushua. So ayan, tingnan natin. Ito yung mga talata na ating pag-usapan as we continue po. So yan, sudden appearing of the true Messiah. Okay, kung meron nang magpapatuo na yun ang Messiah, okay, sinasabi nandoon sa disyerto, na dito sa room, and so on and so forth. Kung may magpapatuo man yan, then ang contrast dito is darating yung totoong Messiah. Okay, at ano yung event, ano yung signs na makikita kapag darating na po siya. So sa dalawang mga talata, makikita natin, mga dalawang verses po, makikita po natin yung kasagutan dyan. So, that being said, meron tayong kunting background meron tayong kunting kaalaman patungkol doon. So, ngayon, dadako na tayo po sa reading. Reading of our passage. So, yun po yung nais mag-volunteer, kindly unmute lang po. And then, you can read for us itong susunod na mga talata, verses 15 hanggang 28.
Kindly unmute lang po and then try to volunteer and read for us itong mga ilan na mga talata. Sister Mariam, you wanna read it for us? Sige, matatiyak po. 24. Pwede po pang ma-adjust yung volume mo, sister? Parang medyo mahina pa konti. Hina. Okay. Sige pa. Okay, okay. The abomination of desolation. Kaya kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel, sa nakatayo sa dakong banal, unawain ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. 17. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. Sapagkat sa panahong yun ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pagsimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At kung hindi paikliin ang mga araw na yon, ay walang makakaligtas na laman. Subalit, alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang masaya, nariyan ka, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang masaya at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghang anupat ililigaw kung maari pati ang mga hinirang. 25. Tingnan ninyo, ipinapauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan nyo, kay nasa ilang huwag kayong lumabas. Tingnan nyo, kay nasa mga silid, huwag niyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa silangan, hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kung saan naroon ang bangkay, ay doon magkakatipon ang mga buwitre. Okay po. Salamat sa pagkabasa ni Sister Mariam. Kung magtanong ka, ano po itong buwitri, no? Ito po yung mga vultures, okay? Ito po yung mga kind of, kumbaga sa atin agila, no? Kung sa atin eagle, kumbaga. They are the flying birds that eat flesh po. So yun po ang mangyari. So ibig sabihin, sa panahon ng pagdating ng anak ng tao, talagang maraming mga bangkay po. Maraming mamamatay po. At yung mga vultures, yung mga birds na kumakain po ng flesh, sila po yung kakain sa mga bangkay na yan. So yan po ang ating pag-usapan as we proceed na po doon sa ating mga pagpapaliwanag. So that being read, mga kapatid, ngayon patuloy po natin ipaliwanag ang mga talata nito, mga kapatid, as we continue. So, yan. Let's begin with the first observation dito. Abomination and the need to flee. Okay?
verse 15, abomination in the made apart place. So, mayroong mga karumal-dumal po na nangyari doon sa banal na lugar. Yun po ang binanggit ni Yahushua dito. Okay, basahin ko po uli. Kaya kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi na sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal. Okay? Someone standing po doon sa pinakabanal na lugar. Okay, sabi po dito, unawain unawain ng bumabasa po. So let those who are reading it should understand. Okay, yun po ang challenge dito. Kasi hindi po madaling maunawaan natin yan, mga kapatid. So itong phrase na sa nakasulat sa English, the abomination that causes desolation po. So ito po yung Cebuano, karumal-dumal na paglapastangan. Okay, yan po ang English equivalent dito, mga kapatid. Abomination that causes desolation. So saan ba ito nabanggit? Okay, Yahushua din po, nabanggit na po niya. Mula po ito sa Daniel. Nasabi po ito ni Prophet Daniel po. At saan ito sa Book of Daniel? Nandito po natin mababasa sa chapter 9, verse 27. Tingnan po natin ang Daniel po o Daniel. Mga kapatid, tingnan natin kung ano yung nakasabi dyan. Chapter 9, verse 27. Can somebody read on chapter 11, 31? I will read po chapter 9, 27. And then somebody will read chapter 11, verse 31 po. 9:27, and he shall confirm a covenant with many for 1 week, and in the middle of the week he shall put an end to slaughtering and meal offering, and on the wing of abominations he shall lay waste, even until the complete end, and that which is decreed is poured out on the one who lays waste. So, dito nabanggit po itong tinatawag dito na the wing of abomination. Okay, so merong karumal-dumal na mangyayari. Saan ito mangyayari? Doon talaga sa banal po na lugar. Let's hear sa chapter 11, verse 31. Sino pong magbasa? Sobra. Go ahead, sister. And strong one shall arise from him and proclaim the made apart place, the citadel, and shall take away that which is continual, and set up the abomination that lays waste. Okay po. So, nandiyan naman po, lumabas naman po yung word na abomination, that lays waste. So, ayun mga kapatid, nabanggit ni Daniel 2 times na dito sa chapter 12 verse 11. Nandiyan din po mga kapatid. And from the time that which is continual is taken away, and the abomination that lays waste is placed, is 1,290 days. So, mga prophetic language po ito, no? May mga days na pinag-usapan dito. I'm not ready po to expound that para sa ating discussion today. But dito malinaw mga kapatid na tatlong mga references na banggit ni Daniel na may mangyari na abomination mga kapatid. Abomination, desolation na mangyari. Okay? 3 times na banggit yan. At dito, si Yahushua po mga kapatid quoted that issue on abomination mga kapatid na pinag-usapan. So, ang tanong dito is, ano ang pag-unawa ng karamihan patungkol dito sa mga prophecy nito? That was prophesied sa panahon ni Daniel, and then sa panahon ni Yahushua, nabanggit niya uli as a prophecy sa hinaharap. Okay? It was commonly understood mga kapatid na itong Daniel prophecy fulfilled na po ito sa time ni Antiochus IV mga kapatid. Back in 167 BC po. So
prophesied by Daniel, bago na isinilang si Yahushua, fulfilled na po ito according sa pag-unawa ng karamihan nung si Antiochus po the fourth, yung nilusob niya ang Jerusalem. Okay? Bakit po merong abomination na nangyari doon? He set up an altar of burnt offering. Okay, alam mo ano ang offering niya doon, mga kapatid? Baboy po. Okay po, yun ang history po, mga kapatid. He set up an altar. Okay, malapit lang talaga doon sa kung saan yung altar din po ng saan mag-offer po yung mga priest. Sa tabi niyan, nag-set up po si Antiochus. Isa siyang hari po, mga kapatid, mula sa Syria. Ito si Antiochus. So nag-set up po siya doon ng altar at siyempre, bakit abomination po? Kasi baboy po. Pig ang kanyang na-offer doon. And more than that, Antiochus IV is doing that in honor of this Olympian na mighty one, mga kapatid, na pinaniwalaan nila. Ito ay Olympian na mighty one, mga kapatid. Itong pangalan na yan. So, you see, doing it kung saan nandoon malapit din ang altar, mga kapatid, ni Abba Yahuwah. Tapos doon, ginawa pa, mga kapatid, sa loob talaga ng Hayakal. But in honor po sa isang mighty one ng Olympian, mga kapatid. So, talagang isang kasuklam-suklam yan na nangyari, mga kapatid. So, how come Yahushua, ginamit niya po ang senaryo na yan? Ano kaya, mga kapatid? Bakit kaya ginamit ni Yahushua yung senaryo na yan na fulfilled naman po yan? Do you have any idea po? Do you have something to share po? Oo, na-fulfill na po yan. Pero ginamit ni Yahushua yung senaryo na yan para sa prophetic po na possible na mangyari sa inaharap din po. Something else would like to share po? Batay diyan? Okay po, habang your mind is working, Yahushua used this to further look, mga kapatid, further look to the future destruction of the temple o Hayakal, mga kapatid. So, kung yung ang abomination na yan na tinutukoy ni Daniel na fulfill sa panahon ni Antiochus, mga kapatid, sa panahon ni Yahushua, ginamit din niya po yun because pointing to the coming destruction po ng Yasharal. Rather, ng Jerusalem, mga kapatid, o Hayakal doon sa Jerusalem, mga kapatid. Okay? There is another coming destruction or another abomination na mangyari, mga kapatid, after si Yahushua ay na-resurrect na po, mga kapatid, nung nasa Siamayam na po siya. So, dito, meron po siyang sinasabi na similar idea, although na-fulfill na po, but similar idea, something else will happen. Okay? Kasi ito, mga kapatid, no, 167 BC, at itong destruction ng Hayakal doon sa Jerusalem ay nangyari po ito 70 AD po. Okay? But again, yung prophecy ni Yahushua, pwede siyang magiging twofold po ang kaniyang fulfillment. Merong immediate fulfillment at merong distant fulfillment po, mga kapatid. Yan ang possible na pag-interpret natin sa prophecy. Kasi nga, yun po, mga kapatid, ang language ng mga prophets. Minsan, akala mo na fulfill na. Meron pa palang pangalawang fulfillment po. So, ayan, mga kapatid, kaya talagang mahirap. Kaya sinasabi dito, no? Unawain ng bumabasa. Kasi hindi madaling maunawaan, mga kapatid. Kasi merong first fulfillment, meron pa palang pangalawang fulfillment. So, ayan, mga kapatid, dapat maging open-minded lang po tayo. Na kung ngayon, yan ang ating pananaw, malamang sa susunod, magkakaroon po tayo ng another better and even a deeper understanding po. So, kaya malala ko yung sinasabi ng ating mga kapatiran, si Brother Rex at saka si Brother Exactly, na itong learning po natin is always on progress po. Okay po. So, hope na mayroon pa tayong openness to
Learn, relearn, and unlearn po, mga kapatid. So, yun po ang ating journey ngayon. So, there is a call to understand this prophecy. Okay, so nasabi na, let the reader understand. Okay? So, talagang meron po yang merong challenge po mga kapatid na kailangan unawain natin. Halimbawa, basahin natin ang Daniel chapter 7. Anybody would like to volunteer po? Chapter 7 verse 16. Then chapter 8 po. Verse 17. And then chapter 9, 22, 23. And then Revelation. Anybody would like to volunteer po? Magbasa niyan, mga kapatid. Kindly. Ako po. 7:16 po ako, Brad. Okay, go ahead, sister. Okay. Daniel 7:16. I drew near to one of those who stood by and asked him the certainty of all this. And he spoke to me and made known to me the interpretation of the matters. Okay po. So, dito natin makikita, yes, nakikita ko, Sister Jeanette ba yan? Dito na nakikita na Daniel, through the rook of Yahuwah, mga kapatid, nagkaroon po siya ng understanding doon sa pananaw o yung doon sa dream, mga kapatid, ng hari dito. So, ibig sabihin, apart from the rook of Yahuwah na pumunta doon kay Daniel, hindi po niya ma-interpret po yun. Go ahead, Sister Jeanette o Brother Desmond ba ito? Elia po, magre-read ng Ako po. 8:17. Elia? Yes po. Okay, go ahead, Sister Elia. Chapter 8, verse Daniel- 17. Yes. Daniel chapter 8 verse 17. As he came near the place where I was standing, I was terrified and fell prostrate. Son of man, he said to me, understand that the vision concerns the time of the end. Okay po. So, thank you so much, Sister Elia, sa pagkabasa. So, ito nga, Daniel, no, ay nagkaroon na po siya ng medyo nahirapan po siyang mag-unawa at mag-intindi kung ano yung dream na yan. But dito mga kapatid sa verse 17, merong paliwanag dito na he then came near where I stood, and when he came, I feared and I fell on my face. But he said to me, understand, son of man, for the vision is for the time of the end. So, ito na mga kapatid, no? Talagang without po sa word or presence ni Abba na mangusap sa atin kung ano yung ating nakita, Daniel dito may nakita siya mga kapatid, at dito tinulungan siyang maintindihan na itong mga bagay na ito ay tinutukoy nito ang mga end times, mga kapatid. So, ayan, let's proceed po sa chapter 9, verse 22 hanggang 23. Ako po, Brother Dan. Go ahead, Sister Cyril. Go ahead po. Daniel 9:22. And he made me understand and talk with me and said, O Daniel, I have now come forth to make you wise concerning understanding. At the beginning of your supplications, a word went out, and I have come to make it known, for you are greatly appreciated. So consider the word and understand the vision. Okay po. So, siyempre, no, hindi madaling maintindihan ni Daniel yung nakita niya. So, dito, mga kapatid, talagang nanalangin siya sa chapter 9. Talagang puspusan po siyang nanalangin. Okay, kung di ako nagkamali, went into fasting na po. Ang chapter 9 nangyari dito. He already went into fasting po. Ano ba talaga itong vision na ito? But here, nangusap na po si Abba sa kanya at binigyan na po siya dito ng understanding, mga kapatid. Okay, and he made me understand. So, ayan mga kapatid, itong mga talking about mga prophecy, mga kapatid, talagang mahirap po yan. Mahirap pong maintindihan yan. And apart from the rook of Yahuwah, na siya po ang mag-reveal sa atin, katulad ng encounter po ni Daniel dito, talagang hindi niya maintindihan yan. So also with us. Okay? Hindi natin maintindihan yan on our own, mga kapatid. But with the rook of Yahuwah, mga kapatid,
pwede po natin mga kapatid. Yung mind, the breath, the mental disposition of Abba Yahuwah working in our human group mga kapatid. Pwede po nating maintindihan yan. Okay, let's see Revelation 13 verse 18 and then chapter 17 verse 9 po. Can somebody volunteer to read on that? Revelation 13:18. Apa. Here is the wisdom. He who has understanding, let him calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Okay po. So again, nabalik naman muli yung yung issue on wisdom. Sino yung may wisdom? May understanding, sabi niya. Let him calculate the number of the beast. Okay? So dito itong number of the beast, mga kapatid, maraming mga interpretation dito and I don't want to go into it, mga kapatid. But ang challenge lang dito sa atin is talagang may mga language ang prophecy, mga kapatid, na malalim at talaga kailangan ng wisdom and understanding po. So, kaya sinabi niya dito na sino yung merong wisdom, sabi niya, and understanding, then pwede niyang makalculate po ang ibig sabihin ng number 666 na yan, mga kapatid. Of course, meron na tayong mga information sa nakaraan na may mga translation problem dyan, mga kapatid, no? May mga videos na tayong napanood niyan na there is really a translation problem with this number 666, mga kapatid. Anyway, point is, highlight ko lang dito, mga kapatid, na when we talk about prophecy, talagang wisdom and understanding na nagmula sa ating Ama, yun talaga ang kailangan natin. What about chapter 17 verse 9? Ano po nakasabi dyan? Go ahead po, Sister Mariam. 17. Here is the mind having wisdom. The 7 hills are 7 mountains on which the Asher is. Okay. So, again, emphasizing wisdom po. Halimbawa, itong 7 heads. Ano bang ibig sabihin ng 7 heads? Are the 7 mountains, okay, on which the woman sits. Okay, yung 7 heads na yan, does it refer to leaders? Yung 7 mountains na yan, ano bang tinutukoy dyan? Does it refer to the 7 assemblies ba? Pero sinasabi dyan, nandyan ang babae, nakaupo siya. So, mga kapatid, malalim po yan at hindi po yan madaling ma-interpret natin. Kailangan talaga ng wisdom at pag-unawa, mga kapatid, doon sa mga language na sinasabi dito. So, what I'm trying to say, mga kapatid, is our understanding now might be very limited po. Okay? Patungkol dito sa ating mga pagpapaliwanag dito. Might be very limited at as we continue to journey po, mga kapatid, makakaroon po tayo ng more and even better understanding sa hinaharap. Okay, can we understand this on our own? Siyempre, mga kapatid, no, hindi. We cannot understand it on our own, mga kapatid. So, summary po doon sa ating mga nabasa na, the disciples would need to know from the divine help po. Talaga, the Rook of Yahuwah, kailangan talaga magbigay pa ng better understanding, mga kapatid, sa mga disciples sa panahon na yon at ganoon din po sa ating panahon ngayon. Apart from the mind, the mental disposition, the intrinsic nature ng ating Ama po, mga kapatid, hindi po natin maintindihan ang mga bagay na yan. So, yan ay hamon sa kanila sa panahon na yon ng mga disciples. But sa ating journey, ganun din po, mga kapatid, ang kailangan natin. So moving on, the need to flee. So yan po, mga kapatid, no? Ngayon, focus tayo dito ngayon sa the need to flee. Okay? Nabanggit po dyan ang rooftop. Kasi sa mga Palestinian po na sitwasyon, may rooftop po sila noon. Okay? Ayan, common po doon sa Palestine yan. Verse 16, ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Okay? So, kapag sabihin natin na Judea,
Dito po sa southern yan mga kapatid, no? Southern po yung Judea. Okay? So, then going up, yun po ang papuntang mga kapatid, papunta doon sa northern part, yun po ang going up. Okay? So, sinasabi niya dito na tatakas na kayo sa bundok. Yun ang sinasabi niya. Then verse 17, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. So, ma-imagine ko lang mga kapatid, no? Kasi marami akong mga napanood na ng mga video dito sa Hamas issue mga kapatid, no? Talagang kapag nandoon na pala yung tragedy, talagang kawawang-kawawa. Kasi nung Sabado na yon, nagkaroon pa sila ng mga activity doon sa labas, no? May mga sayawan festival na tinatabi nila. Yun ang hindi natin maintindihan mga kapatid, no? Na yung Kippur Day yon, pero doon sa lugar na yon, meron pang mga festival of dance mga kapatid. So, talagang hindi po kaaya-aya sa harapan ng ating Ama yun, mga kapatid, ang mga ginagawa nila. So, hindi nila akalain na yung mga kalaban talagang nakalimutan ko yung term na hindi naman parachute yun, no? But yung meron siyang kakayahan na lilipad at hindi naman siya it just flew mga kapatid, no? From the land going up mga kapatid. I forgot the term for that, but yun, inatake na sila doon. So, yung iba parang sayawan pa, at yung iba na naka-notice na po, yung iba takbuhan na talaga. Okay, so ayan, yung mga nagsayawan pa at nagkantahan pa, sila yung mga nahuli at nakidnap mga kapatid. So, dito, kung gagamitin natin yung description ni Yahushua, sabi niya, sa panahon na yan, sabi niya, huwag ka nang papasok pa sa bahay at kunin pa yung mga bagay dyan. Sabi ni Yahushua, takas na po kayo, sabi niya, patungo sa bundok. That's how Yahushua described this event, mga kapatid. The need to flee. Okay? So, the idea of fleeing is not new here, mga kapatid. Dito sa New Testament, hindi po bago yung idea on fleeing. Sa Old Testament po, nabanggit na po yung idea of fleeing. Halimbawa, basahin po natin itong Exodus chapter 2 verse 15. Sino ba ang nag-flee dito mga kapatid? Exodus 2 verse 15. And then can somebody also read Amos chapter 2 verse 16 po ng Amos. Then finally Revelation chapter 12 verse 6 and 14 po. Can I ask 3 volunteers for that? Start po tayo sa Shabbat o Exodus chapter 2 verse 15. 15 ba? Papa. Exodus chapter 2 verse 15. And Pharaoh heard of this matter, and he sought to kill Moshe. But Moshe fled from the face of Pharaoh, and he sat down by a wheel. Okay po. So, Masya po. Narinig na ni Pharaoh na si Masya ay nakapatay po siya ng 2 Egyptian. So, nung marinig ni Pharaoh yon, nung malaman ni Masya, anong nangyari kay Moses po mga kapatid? Moses fled. Okay? So, of course, meron pa dito sa Genesis 19 but wala tayong time to read. But dito, sa ating nabasa ngayon sa Exodus na Moses fled. Okay, so may mga example tayo dyan na if you have time, if you have opportunity, flee for your life. Flee to a safe place, mga kapatid. What about sa Amos 2 verse 16? Ano po nasabi sa Amos? Ako po. Okay, go. Sige. Okay, Okay po, okay po. Sister Leah, sige, go ahead. Sister Lilieta, go ahead po. Okay po. And the bravest among the mighty flee naked in that day, declares Yahuwah. See?
Ano kasabi? And the mighty, Bravest. the bravest, flee. Okay? On that day. So, mga kapatid, kahit pa matapang, malakas, sa araw ng calamity o tragedy, mga kapatid, okay? It's okay to flee po. And Yahushua also said it. Flee, sabi po ni Yahushua. Okay, what about Revelation chapter 12, verse 6? Revelation 12:6. Papa. And the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by Alua, to be nourished there 1,260 days. Verse 14 po. And the woman was given 2 wings of a great eagle, to fly into the wilderness to her place, where she is nourished for time and times, and half a time, from the presence of the serpent. Okay po. So again, nandoon na naman po yung mga figures, mga numbers. I'm not ready po to magbigay ng mga interpretation sa mga numbers na yan. But dito mga kapatid, malinaw na the woman. May mga interpretation na ang tinutukoy diyan ay ang assembly. Yung iba interpreted it as assembly po, yung mga believers. Referring to the woman, na magtago ang woman kasi inatak po siya dito ng dragon po. Okay, yun po ang background dyan. At again, magtanong ka sino ang tinutukoy sa dragon. Okay, mga kapatid, wala akong alam kung sino ang tinutukoy sa dragon. May mga interpretation ng iba na ang dragon daw dyan ay tinutukoy dyan ang China po. Okay, so I'm not sure. I don't know kung yan ba ang tamang interpretation po, mga kapatid. So, again, marami tayong mga dapat pang pag-aralan patungkol sa mga figures, mga words na related po sa mga prophecy. So, what I can say at this time, mga kapatid, in simple terms is that itong babae, okay, was directed by Abba Yahuwah to flee to a place where it is safe, a place where it is prepared for her, mga kapatid. At doon, binigyan po siya ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. So, what am I trying to say here, mga kapatid, is in the context po doon sa pagbalik ni Yahushua, mga kapatid, when there is time, when there is opportunity to run and flee, mga kapatid, it's okay to do it. Kasi that is not something new. Nangyari po sa Old Testament yan, na sabi po sa prophecy yan, at dito sa hinaharap Book of Revelation, sinabi rin po, mga kapatid. On the Great Tribulation, according sa Revelation, mga kapatid, on the Great Tribulation na mangyari na yan, okay, it's okay to flee po doon sa lugar na hinanda ng ating Ama, at doon po ay magkaroon po tayo ng protection at provision po. So, ano kaya yun, no? Ano kaya yun sa isa't isa sa atin? Nasa iba't ibang mga lugar tayo, mga kapatid. Kaya, kailangan tayo maging very close and intimate kay Abba, mga kapatid. Kasi, siya pong nakakaalam kung saang lugar tayo. Pwede niyang bigyan pa ng pagkakataon na mabuhay in the midst of tribulation. Pero, mga kapatid, kung basahin natin yung Book of Revelation, hindi po lahat magkaroon ng safe place po. Hindi po lahat. Selected lang po kung sino yung inaalaw ng ating Ama na magkaroon po ng safe place. Opo, pwede pang makatakbo doon. But kung basahin natin ang kwento sa buong Revelation, mga kapatid, there are those na talagang mahabol. There are those na talagang magdusa or shall we say, talagang maabutan ng persecution. And there are those, mga kapatid, in the Book of Revelation. So, I am not giving here na there is hope or safety for everyone po, mga kapatid. Hindi po yun. Kasi kung babasahin natin ang mangyari sa Revelation, pwede po ang iba ay maabutan talaga, mga kapatid. Yung iba maging safe, but yung iba talaga ay maabutan. At kung sino man po yun, mga kapatid, Abay Yahuwah lang po ang nakakalam, mga kapatid. Kaya yung importante na ngayon,
we know how to walk with Abba Yahuwah kasi mga kapatid, siya lang ang nakakalam. If He allows us, mga kapatid, then di tayo matakot kasi nandyan po ang kanyang presence na magbigay sa atin ng lakas. Kung yan man ay darating po sa atin, mga kapatid. So, that being said, tuloy tayo sa pangalawang punto dito. The field don't return to your cloak. Yun ang nakasabi sa verse 18. At ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Kasi po sa Palestine na background po, mga kapatid, kapag ang mga farmers ay mag-ano po doon sa farm, mga kapatid. Okay, medyo mainit doon kung kapag ting araw, daytime mainit doon. So they have to remove, mga kapatid, they have to remove their cloak. Or they go to the farm na hindi nila dala ang kanilang mga cloak, mga kapatid. At itong balabal na ito ay kailangan nila kasi malamig din ang lugar na yan. May panahon na malamig din, yung sinasabi kanina ng winter. So dahil diyan, yung cloak na yan ay talagang protection po para sa isang tao yon. Tuwing tinglamig, taglamig, mga kapatid. But dito sinabi niya, kung nasa farm ka, huwag ka nang babalik sa bahay at kunin mo yung cloak mo doon. Huwag na, yun ang sabi ni Yahushua, mga kapatid. Matthew used the arrival of the Roman in Jerusalem. Ito po yung possible interpretation dito, mga kapatid. Bakit binanggit ito ni Yahushua na may darating na mga tragedy, mga kapatid? Isang interpretation dito ay ginamit ni Matthew ito to picture the arrival of the Roman, mga kapatid. Yung magiging tragedy nung nangyari back in 66 to 70 AD po, no? AD po yan, no? To illustrate the coming of the Messiah. Yun po ang purpose dito. Okay? Bakit ginamit ni Matthew ito na itong language dito na may darating, okay? May darating na mga tragedy. Bakit ginamit ito ni Matatiao yung picture na yan? Because it will happen po 70 AD. Okay? Kung saan nilusob po ng Rome ang Jerusalem. So sa background na yan, 70 o 66 years before nangyari yan, mga kapatid, nabanggit na ni Yahushua. Run for your life. Go to the mountain. Do not stay in Jerusalem. Go to the mountain. Do not go back. Do not get your cloak. Run for your life. Go to the mountain. Ang interpretation dito, mga kapatid, is Matatiao wrote that as spoken by Yahushua, having in mind po anong mangyari sa 70 AD. So that is the first fulfillment po, yung 70 AD. Okay? So meron pang darating na another fulfillment, mga kapatid. Okay? Meron pang another fulfillment at yun ay ang pagdating po ni Yahushua. Now, nakakwento ko na po kanina, mga kapatid, itong attack ng Hamas doon sa Gaza, mga kapatid, Gaza Strip. Okay, the southern Israel po, Gaza Strip. Nakwento ko na po kanina. At doon sa isang community na tinawag nila kibbutz, no? Mayroong community doon na tinawag kibbutz. Na found out po ng mga sundalo na when they open the house, mga kapatid, wala nang taong kumikilos kasi doon sa loob pala ay patay na. Mga bata, picture po ng small children, pregnant, matatanda, mga kapatid, lying flat on the floor, mga kapatid. So, tingnan mo yan, yung mga kwento na yan na yung iba hindi na sila nakatakbo kasi naabutan na sila, mga kapatid, ng mga terrorist Hamas na yan. Naabutan na po sila. So, yung mga nakakarinig sa mga kwento na yan, talagang anong mangyari sa nila? Baka kilabot talaga, mga kapatid, kung maabutan ka sa panahon na yan. So, yung
when Yahushua made mention about this, Yahushua could have been thinking about yung 70 AD. Okay, mga kapatid? And Yahushua could also been looking forward po bago siya darating. May mangyari pa na ganun pa ka mas hirap pa, mga kapatid, kapag siya ay darating na. So, I'm not saying na itong nangyari doon na with the attack of the Hamas, mga kapatid, I'm not saying na yan ay fulfillment doon sa sinasabi ni Yahushua. But I'm just trying to illustrate, mga kapatid, kung gaano kahirap pala kapag may mga bata at buntis at maliliit na mga bata sa panahon na yan. And later on, pag-usapan din po natin yan. Moving on, ito na nga sa verse 19. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Okay? Bakit kahabag-habag, mga kapatid? Pregnant and nursing mothers are on a disadvantage on these flights. Bakit po, mga kapatid, na disadvantage sa panahon na yan kapag maabutan na may mga buntis at nagpapasuso, mga kapatid? Bakit po ang hirap? Okay? So nasabi ko na sa attack ng Hamas, talagang kawawa. Mga matatanda, mga bata, mga pregnant, kawawa talaga sa panahon ng mga tragedy na mangyari na yan, mga kapatid. So also with Yahushua, nabanggit po ni Yahushua. Why do you think Yahushua described it this way? Ano sa palagay ninyo, mga kapatid? Do you have an answer? Bakit ganoon ang description ni Yahushua, mga kapatid? Ako bro, sa akin lang, sa pananaw ko lang. Apa? Bro, sinabi ni Yahushua kung anong nangyari dati. Kaya nga sinabi niya ngayon kasi anong nangyari ngayon. Ano na? Apa? Kasi yung naranasan din ng mga kapatiran natin dati, ngayon din mangyayari pa din sa atin ngayon. Yun lang sa akin, bro. Okay po. So, yes, what had happened in the past, okay, sa ating panahon, possible na mangyari din ito, mga kapatid. So, yeah, so isa itong warning, okay? Isa itong warning na binigay ni Yahushua. Lalo na sa mga kabataan po, no? Yung mga teenagers ngayon na who are planning to get married. Of course, we are not saying na don't get married, no? Hindi po 'yun ang point natin dito. Sinasabi lang natin dito na kaya sinasabi niya Yahushua mamaya, no? Babasahin natin mamaya na sana hindi mangyari ito sa panahon ng winter at panahon ng Shabbat. Okay po. So, to add on that, to show compassion po, mga kapatid, and pity for them because they are in greater danger po. 'Yun ang pinasabi dito ni Yahushua. Bakit na-highlight ni Yahushua ito, mga kapatid? Kasi nga to show compassion and pity for these, mga kapatid, pregnant women and nursing mothers. They are in greater danger kasi nga hindi sila pwede makatakbo. Okay? So ang bagal nilang kumilos at may bata and so on and so forth. So kung maabutan man sila, mga kapatid, kung buntis man ang maabutan, so 2 tao ang mamamatay, di ba? So talagang kawawa. Mga bata are very helpless po. Kita ko yung video doon sa bata na pinagano po, mga kapatid, being whipped. Yung bata na nagsabi, ganun, huwag, ganun. Pero pinapalo siya, mga kapatid, ng Hamas. So, very innocent na bata, tapos paluin ng ganun. So, talagang kawawang-kawawa. And Yahushua showing compassion po sa mga iilan na who are on this state, mga kapatid. He is showing compassion when Yahushua said about this. So, kaya sinabi niya, pray it not be winter and it not be Shabbat. Okay? Kaya sinabi niya, kaya idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Shabbat.
Bakit mahalaga mga kapatid yung kanyang prayer na sana hindi mangyari ito sa taglamig at Shabbat? Bakit mahalaga mga kapatid yung prayer na itinuro ni Yahushua? Yeah, bro. Yes, sister, go ahead. Kasi bro, yun, based lang yun sa na-study namin ni Rex about yung sa taglamig. Kasi ano bro, kaya siguro nag-warn si Yahushua dahil yung naanuhan namin, sabi, yung pagbalik sa Masya, panahon daw sa taglamig, yun lang ang naano namin. Kaya nga siguro. Yes, mga kapatid, possible po na bakit nabanggit ni Yahushua taglamig, okay? Possible po na pagbalik ni Yahushua, baka panahon po yun ng taglamig. Okay? Pwede rin. Shabbat. Sabi niya, Shabbat. So, merong mga paliwanag dito mga kapatid na pinaniwalaan ng iba. I-share ko lang po, no? Dagdag doon sa sharing ni Sister Maria mga kapatid. Why two scenarios are highlighted dito? Yung winter at yung Shabbat. So, ito pala yung mga scenario doon po mga kapatid sa Palestine. Winter is the most difficult season in Palestine po because it is cold. So, kung mangyari man ang pagtakas sa panahon ng taglamig, okay? So, ganon kahirap yung buntis, yung may mga maliliit na bata, mahirap makasurvive, kumbaga, sa panahon ng taglamig. Kasi pala doon sa Palestine, kapag winter, it means flooded wadis and swollen Jordan. It is difficult to cross, and there is what we call also a scarcity of food. So, ibig sabihin kapag winter, medyo malakas ang tubig o mataas ang tubig sa Jordan, okay, flooded wadis, yun ang sinasabi nila doon. And then, siyempre, scarcity of food. Kung winter, talaga hindi maraming pagkain meron. So, yun ang sabi dyan, batay dito sa interpretation na sana kapag magtakas man tayo, hindi mailagay doon sa hindi tamang panahon. Shabbat naman because it is a day of rest. Yun ang another interpretation dito. They are restricted to travel, so stores and gates are closed on the day of Shabbat. Okay? So, yun na nga ang paliwanag ng iba kung bakit nag-take advantage ang Hamas. Kasi alam ng Hamas, yung Sabado na yun sa Israel ay pamamahinga yun. Added ng pamamahinga sa Israel, yun ay yung Kippur celebration. So, alam nila na they are not working sa araw na yan. So, they took advantage of that, mga kapatid. Hamas knew it and they took advantage of that. So, kaya, Yahushua, may panalangin siya na sana kung darating man yan, hindi lang sa araw ng Shabbat at hindi lang sa araw ng Palestine, rather, sa araw ng winter, mga kapatid. Kasi nga, sabi ni Yahushua, dito sa paliwanag na understanding nito, ay talagang mahirap. Super hirap, mga kapatid. Okay po, so yun ang mga pag-unawa. Do you have something else, mga kapatid, na ibang sagot o dagdag dito? Meron ba kayong additional na idea? Brother, Go ahead. Marco, ito. tanong ko lang yung na-mention mo yung about yung pray that your flood will not be on the winter and tsaka Shabbat. So, ang sinasabi ni Yahushua sa future to, no? Opo, Kasi yung future. sa susunod na verse 21, magkakaroon ng tribulation. So, ang sinasabi niya, huwag kang lumabas ng winter. Ibig sabihin, hindi winter ang paramdam niya. Tama ba? Okay po. Diba? So, wag daw winter. Tsaka wag din Shabbat. So, wag winter. Ibig sabihin, walang signs na darating siya ng winter. Tama ba? I see. Okay Ano po? Okay. So, thank you for, nagbigay si Brother Desmond ng explanation patungkol doon sa pagbalik ni Yahushua po. So,
ayun mga kapatid, pananaw yon ni Sister Mariam at Brother Rex. At dito sa pananaw ni Brother Desmond, magkaiba rin po mga kapatid. So, we welcome po yung mga maring na differences ng ating pag-unawa dito. Moving on, as we proceed po dito sa verse 21, sa nabanggit na ni Brother Desmond. Sabi niya, days shorten for the elect dito sa verse 22. Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mangyayari kailanman. So, mga kapatid, yung tinatabi niya dito na matinding paghihirap, so talagang buhat pa sa pasimula ng sanlibutan, sabi niya, hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, hanggang sa panahon matupad ito. Okay? So, ibig sabihin, kung meron namang mga hirap na pinagdaanan sa nakaraan, mga kapatid, hindi pa yan matapatan doon sa ano pa yung pwedeng mangyayari sa hinaharap, mga kapatid. Kung meron namang matinding paghirap dahil dito sa signs of His coming, sabi niya o siya, meron pang mas matindi pa. So, wow, mga kapatid. Kung how difficult it is, mga kapatid. Diba? So, ang tanong dyan, may makasurvive pa ba? So, kaya sinabi dito ng verse 22, sabi na, days are shortened, mga kapatid, no? Buti na lang ang ating Ama, no? Nag-alala sa atin, no? Nag-alala sa kanyang mga pinili. Kasi kung hindi, hindi niya i-shorten yung araw. Verse 22, at kung hindi paiklihin ng mga araw na iyon, ay walang makakaligtas sa laman. Or rather, makaliligtas na laman. Subalit alang-alang sa mga hinirang ay paiiklihin ang mga araw na iyon. See, mga kapatid, maaring magbago ang isip ng Ama at i-shorten niya po ang number of days. Pwede niya pong i-shorten ang number of days. Alang-alang sa mga hinirang niya po. For the elect, for the sake of the elect, mga kapatid. So, ang tanong is, how great tribulation it is? Kung tingnan mo yung mga wordings dyan, mga kapatid, how great talaga ang tribulation na yan? Okay? Kung babasahin natin, mga kapatid, ang Book of Revelation, talagang mangingilabot, titindig balahibo, mga kapatid. At dyan natin maintindihan sa Book of Revelation kung gaano katindi po. Okay? Gaano katindi po ang mangyari sa Great Tribulation na yan. So, for more detail, if you wish to study more on this, nasa Revelation po, marami tayong mga additional na mga references. Tulad dito, it is parallel with chapter 7, verse 14 ng Revelation. Can somebody read on that po? Chapter 7, verse 14. Chapter 7, verse 14 po. And I said to him, Master, you know that he said to me, these are those coming out of the great distress, having washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So, ano ang tinutukoy niya dito, mga kapatid? There are those who were murdered. There are those who were killed out from great distress or out from great tribulation, mga kapatid. So, ayan. How great ang tribulation na talagang bloody po yan, mga kapatid. Very bloody po yung tribulation na yan. Okay? Now, we're done with that. Let's proceed to the speculations of the false Messiah versus the true parousia, versus the true coming of Yahushua po, mga kapatid. Sinabi dito sa verse 23 hanggang 26, do not believe the false speculation. Sabi po ni Yahushua yan. False identification of the Messiah o the Messiah, chapter 23, rather verses 23 to 25 po. And then verse 24,
the miracles of the false messiahs. Verse 23 po, at kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Masyak. Oo, nariyan siya. Huwag ninyong paniwalaan. So, hindi tayo maniwala, mga kapatid, kapag may magsabi, hey, andito ang Masyak, nandito siya. Sabi ni Yosya, huwag kayong maniwala. Verse 23 po yan. 24, miracles of the false Messiah. Sapagkat lilitaw ang bulaang Masyak at ang mga bulaang propeta ay magpapakita ng dakilang tanda. See, great signs po. At mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. So, dito natin makikita mga kapatid, sa panahon na yan, yung mga bulaang propeta at yung bulaang Masyak, okay, the false Messiah nga mga kapatid, may kakayahan silang magpakita po ng mga tanda. At dahil diyan, ano pat sabi ni Hosea, ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. So talagang merong ma-deceive po mga kapatid. Kahit mga elect ay pwedeng ma-deceive. Kaya doon sa unang talata kanina, maaari nang isurte ng ating Ama. Kasi pati na ang mga elect ay ma-deceive mga kapatid. False Messiah perform miracles to deceive. If possible, sabi ito, even the elect. So in context po mga kapatid, verse 12, verses 10 to 12, why is it possible to happen to the elect? Can somebody read po chapter 24, verses 10 to 12 po? Ano pong nakasabi dyan sa chapter 24, 10 to 12? Can somebody read on that? Matthew? Opo, Matthew 24, 10 to 12. Ano nakasabi po dyan? Ito po. 10 to 12. And then many shall stumble, and they shall deliver up one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise up and lead many astray. And because of the increase in lawlessness, the love of many shall become cold. So, ang tanong mga kapatid is, thank you po, Sister Lilieta. Ang tanong is, why is it possible to happen that even the elect be deceived? Ano nakasabi po dyan? In context, it speaks about, anong sinasabi? Maraming mag-stumble, no? Sabi dyan, verse 10, many shall stumble. Hate one another. Opo, they will hate one another, they will be delivered, hated with one another. Then maraming mga false prophets shall arise and will lead many astray. Then another reason is, sabi ito, increase the lawlessness and the love of many shall become cold. Cold. Opo. So, mga kapatid, kung if you are living, mga kapatid, and if you are living as a follower of Yahuwah sa panahon na ito, mga kapatid, and alam naman natin na kukunti lang tayo, mga kapatid, di ba? So, sa panahon na yan, kapag titingin tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, halos lahat na ay nanglalamig na ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang pananampalataya at pagsamba ay naglalamig na po. O, di ba? Saan ka kakapit at kukuha ng lakas, mga kapatid? Na yung mga kapatiran mo o yung mga kaibigan ang makasama natin, wala na po, nang lalamig na ang kanilang pananampalataya. So, yan. Kaya talagang dapat meron tayong matatag po, mga kapatid, na pananampalataya, paniniwala sa ating Ama upang tayo po ay makasurvive sa panahon na yan. Okay po. So, that being said, let's proceed sa prophecy po dito. Statement verse 25. Statement of prophecy, Paul's identification of place in his appearance. Verse 26 po, 25 sinabi, tingnan ninyo, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. So, ibig sabihin, doon sa verses 10 to 12 kanina, nasabi na po ni Hosea yun, na lalamig ang pananampalataya sa iba dahil nga nag-increase yung lawlessness, yung pagmamahal ng iba ay talagang lalamig na po. Verse 26,
Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya ay nasa ilang, nasa disyerto. Huwag kayong lumabas, sabi ni Yahushua. Tingnan ninyo, siya ay nasa mga silid. Sabi ni Yahushua, huwag ninyong paniwalaan. So somebody will claim na nandoon siya sa ilang, disyerto, huwag niyong puntahan, sabi ni Yahushua. Or somebody will say, ang Messiah ay nandyan sa silid. Sabi ni Yahushua, huwag ninyong paniwalaan. So, ito po yung overall context dito sa sign, mga kapatid, na malapit ng darating si Yahushua. The idea of false prophets in the desert could stem from Revelation chapter 11, verses 3 to 6. Can somebody read on that? Revelation chapter 11, 3 to 6 po. Ano nakasabi po ng Revelation 11, verse 3 to 6? 11, 3 to 6. Papa. Can Sister Mariam read it for us? Go ahead po. 11, 3 to 6. Give to my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clad in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 lampstands that are standing before Yahuwah of the Arat tribe, and if one wishes to harm them, fire comes out from their mouth and consume their enemies. And if anyone wishes to harm them, he has to kill in that way. This possess authority to shut the Shamayam so that no rain falls in the days of their prophecy, and they possess authority over Mayam to turn them to blood and to smite the Arabs with all plagues as open as they wish. Okay po. So, ang pinag-usapan dito sa chapter 11 talks about the 2 witnesses po. Okay? So, maraming mga interpretation dito kung ang tanong nila, sino ang tinutukoy sa dalawang witnesses na yan? It mentioned about prophecy, 1,200 days and 60 days clad in sackcloth. So, ang tanong is, sino ang tinutukoy dito sa 2 witnesses, 2 olive trees, okay, na binabanggit dyan? So, mga kapatid, maraming mga explanation dyan na it can refer to Elijah, okay? It can refer to Moses. Mga kapatid, maraming mga interpretation, but I don't go into details on that. So, what is my point here? Sa panahon ng Great Tribulation po, mga kapatid, itong dalawang witnesses na ito ay binigyan ni Abba ng kapangyarihan. Okay? Anong kapangyarihan meron siya? Okay, pwede siyang smite, pwede siyang may power siya, mga kapatid, that can kill. Makapagbigay siya ng plagues. Basahin mo yung verse 6. So, meron siyang kakayahan to stand for Abba, kasi yun na nga sinasabi na siya ay mag-stand as a witness po, mga kapatid, sa panahon na yan. So, ibig sabihin, maraming mga false prophets na lalabas, at dito kung tingnan natin yung kapangyarihan ng beast, mga kapatid, talagang magpakita rin ng kapangyarihan ng beast dito. But merong kalaban siya, may kakontra siya dito, itong dalawang witness na Abba raised up these 2 witnesses to go against the beast, mga kapatid. So, ang point natin dito is, sa panahon ng bago magbalik si Yahushua, mga kapatid, talagang merong ganun na mga pangyayari, kinokontra po yung gawain ni Yahushua by claiming na sila yung Mashiach nga. At makapag-perform po sila ng mga miracles, mga kapatid. Kaya nilang mag-perform ng mga miracles. Kaya sabi ni Yahushua, huwag kayong maniwala sa kanila. Huwag ninyong lapitan at huwag kayong maniwala sa kanila. Now, mga kapatid, kung naalala niyo yung ating mga paliwanag sa mga nakaraang mga panahon, we talk about Apostle Paul nga, mga kapatid, dito sa ating assembly. At napag-usapan natin yon na
this passage can also mean with Apostle Paul, mga kapatid. Okay? Bakit nating napaniwalaan yon? Is because malakas, mga kapatid, dito sa 1 John chapter 2, 18 to 19. Na itong pag-rise up po, ang pagdami po ng mga false messiah, nangyari na po sa panahon pa ng mga apostle, mga kapatid. Can somebody read 1 John 2, 18 and 19 po? Ako po. Go ahead, Sister Leah. 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Little children, it is the last time, and just as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have risen up, from which we know that it is the last hour. 19. They went out from us, but they were not of us. For if they were of us, they would have continued with us. But they went out so that it might be revealed that they were not all of us. Okay po. Mga kapatid, marami po tayong mga videos na na-uploaded na po sa nakaraan. At meron tayong mga paliwanag kung bakit naniniwala tayo. Although we are not forcing everyone na maniwala kasama natin dito. We give you freedom. Kung hindi kayo maliwala with us, we have declared na si Apostle Paul ay kasama dito sa nag-claim na siya po ay nakakita sa Messiah batay doon sa Acts chapter 9, Acts chapter 22, Acts chapter 26, yung tatlong mga references na yon. Nag-claim po si Paul, Apostle Paul, na siya po ay nakita na po si Yahushua doon sa desert. Kasi yung road to Damascus is a desierto po yun, ilang. So, yan po ang ating paliwanag dito kung bakit tayo na-convince dito, kasi nga may declaration naman si Yahushua na you will not see me anymore. Sabi niya, you will no longer see me. Matthew 23 verse 39 kung di ako nagkamali, at John chapter 10 chapter 16 verse 10 po. Batay doon sa mga nabanggit ni Yahushua na you will no longer see me. Mga kapatid, yun ay paniwalaan natin na nung nabanggit ni Saul na ang nagpakita sa kanya ay si Yahushua, mga kapatid, napatunayan natin dito sa mga nakaraang diskusyon. At ako rin, personally, kung bakit ako naniniwala is because of this 1 John chapter 2, 18 to 19. Kasi sinabi po ni Yochanan na ang mga maraming mga bulaang propeta or mga anti-Mashiach ay nangyari sa panahon pa nila, mga kapatid. Kung tinan mo yung verse 19, sabi na noon kasama namin sila pero umalis sila. At ang kanilang pag-alis, yun ay nagpapatuo na sila ay hindi kabilang sa amin. So, ako mga kapatid, personally, I was convinced because of what Yochanan said, na yung mga false messiah pala ay nandoon na sa panahon pa ng mga apostol, mga kapatid. So, maaring magkaiba ang ating pananaw dito, but we are not forcing anyone to believe what we believe, but pinaliwanag ko lang kung bakit ganito yung ating naabot na pananaw, mga kapatid. So, if you wanna know more about this, pwede pa ninyong i-search doon sa aking FB channel ko, mga kapatid, FB name ko. Marami pa tayong mga videos doon na pwede niyo pong panoorin kung at yung mga pagpapaliwanag nandoon din po, mga kapatid. So Yahushua said, do not believe them. Yung po malinaw yung sinabi ni Yahushua, huwag niyo silang paniwalaan. Sinasabi nandoon siya sa silid. Paliwanag namin noon, ito po yung testimony ni Ananias ba yun? Kung di ako nagkamali, no? Was it Ananias doon sa room? Nag-testify siya na ang master ay nagpakita sa kanya patungkol kay Paul, mga kapatid. So, ayan, we are not united on this. Magkaiba tayo, but we welcome po yung mga differences. But Yahushua said, do not believe them. Do not go near to them. At sabi niya, do not believe them. Now, the sudden appearing, now let's go to
the sudden appearing na po of the Messiah. Lightning takes place sa panahon ng kanyang pagbalik. Visibility and inability of the return, sabi niya, like vultures to eat the corpse, mga kapatid. Ito yung mangyari 27, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So, mga kapatid, yung sinabi ni Saul na met niya si Yahushua, we believe na hindi na yun totoo na si Yahushua, kasi nagsabi naman si Yahushua, you will no longer see me. Dito, sinabi ni Yahushua na kapag siya ay babalik, sabi niya, may mga kidlat. Parang nag-agree ang aking nature dito, mga kapatid, no? Parang may mga thunder na nangyayari doon sa malayo. Parang nag-re-response dito sa ating mga paliwanag. So ito yung sinasabi ni Yahushua, mga kapatid, na kapag siya ay babalik, sabi niya, it will be talaga a big event, mga kapatid, kasi may kidlat eh. Saan nagmula ang kidlat? Mula sa silangan. Okay? Magbigay ng liwanag hanggang sa kanluran. Mga kapatid, yung testimony ni Saul, siya lang yun ang nakakita, kasama, may narinig yung mga kasama niya doon, may narinig sila, pero wala naman silang nakita, no? Kung basahin mo yung chapter 9, chapter 22, at chapter 26, iba-iba po, mga kapatid, yung mga testimony ng mga kasama niya. At mga kapatid, iba-iba rin po ang kwento ni Saul. So, kaya mga kapatid, kung ang testimony doon sa harapan ng court, kung siya ay nagsasabi ng totoo, mga kapatid, hindi dapat mag-iba-iba yung kwento niya. Iba ang kwento niya sa chapter 9, iba na naman po, naiba naman po ang kwento niya sa chapter 22, naiba naman po ang kwento niya sa chapter 26. So mga kapatid, kung totoo yon na testimony at credible na testimony, dapat all throughout sa tatlong mga chapters ng Book of Acts, dapat consistent po, mga kapatid. So dyan ako nagduda, personally nagduda ako, kung bakit paiba-iba ang kanyang kwento, mga kapatid. And that makes him na self-claim lang po ni Paul yun, mga kapatid. At hindi po magiging credible kasi self-claim lang na nagpakita sa kanya. Of course, written by Luke. Wala tayong problema dyan. But as testified and experienced and claimed by Saul, mga kapatid. But dito, sinabi ni Yahushua na kapag siya ay babalik, sabi niya, maparito, sabi niya, talagang makikita ng karamihan po. Kidlat, mulang silangan hanggang sa kanluran. Sabi niya, gayon po ang pagdating ng anak ng tao. Okay, 28. Kung saan naroon ang bangkay, ay doon magkakatipon ang mga buitri o yung mga vultures, yung mga big birds who are eating flesh, mga kapatid. So, mga kapatid, ito yung mangyayari sa pagdating ni Yahushua. So, in short, yung pagbalik ni Yahushua na nagpakita siya kang Saul, mga kapatid, hindi po natin matanggap na credible yon, mga kapatid, kasi yun ay self-claim lang po ni Saul yun. Okay? So, again, that being said, maraming manunood o makikinig sa Republish, siguro masasaktan kayo. We don't have any intention po to put down anybody. We are simply explaining kung ano yung aming pag-unawa sa mga bagay na ito. So the coming of Yahushua is described in these verses. Ito yung mga nabanggit na natin po, mga kapatid. At dito rin po, mga kapatid, Ezekiel 39 verse 17. Can somebody read on this? Ano ba mangyari sa Ezekiel 39 verse 17? And then somebody read on Habakkuk 1:8. Tingnan natin, mga kapatid, kung ano yung mga naisabi dyan. Kasi mahalaga yan dahil sa these are signs of the coming of Yahushua po. Can somebody read Ezekiel 39? And then also open to Habakkuk 1 verse 8. Then lastly, Revelation 19 po. Can I ask 3 reader dito sa ating mga listahan dito, mga kapatid?
Who will be the first? Ezekiel 39:17. 9:17 verse. Go ahead, Sister Mariam. And then somebody reads Habakkuk 1:8. Then Revelation 19 po. Go ahead, Sister Mariam. And you, son of man, that said the Master Yahuwah, speak to every sort of bird and to every beast of the field. Assemble yourselves and come. Gather from all around to my offering, which I am slaughtering for you. A great offering on the mountains of Yesharal, and you shall eat flesh and drink blood. Okay po. So, itong war na ito mga kapatid, no, sa Ezekiel 39 po, this is a war na tinatawag na Gog and Magog na war po mga kapatid. Okay? So, ang tanong dito is, sino kaya ang tinutukoy sa prophecy on this, ano po? Kasi sa prophecy na ito, they are going to attack Jerusalem mga kapatid. Jerusalem will be attacked sa panahon na ito. At this is a battle of Gog and Magog. Ibig sabihin, mag-combine po yung mga nations and countries po. Mag-combine sila and it's going to be bloody po sa Jerusalem. Okay? So ang tanong, yung Jerusalem na meron nandiyan tayo ngayon dyan, is that the true Jerusalem? Or merong ibang Jerusalem na kung saan ito ay mangyari? Mga kapatid, hindi ko alam. Kasi merong mga information na yung Jerusalem na meron dyan ngayon is not the true Jerusalem. So kung hindi yan ang totoong Jerusalem, then kung saan? Then kung saan ito ay ma-fulfill itong prophecy ng Ezekiel 39. But anyway, wala tayong wala tayong assurance kung saan ang totoong Jerusalem for now. But ang point is, sa panahon na ito, okay, it will be bloody, mga kapatid. Maraming mamamatay. Tingnan mo yung verse 17. Okay? Birds, iba? Kasabi dyan? Yahuwah said, speak to every sort of bird, to every beast of the field. See? Anong gagawin ng mga beasts of the field and birds of the air? Anong gagawin nila? Kasi ang mangyari pala is that great offering on the mountains of Yasharal, you shall eat flesh and drink blood. Dahil mga kapatid, sa panahon na ito, sa war na tinatawag na Gog and Magog na war, talagang bloody po. Daming mamamatay at napaka-bloody yung panahon na yan. So, ito po ang mangyari na quoted by Yahushua sa sinabi ni Yahushua na sa panahon na yan, sabi niya, naroon ang bangkay at doon magkakatipon-tipon ang mga beast and birds that will eat the flesh, mga kapatid. Nabanggit na po dito ni Yahuwah. What about sa Habakkuk 1 verse 8? Then Their horses, ako po, okay, go ahead po. their horses shall be swifter than leopards and more fierce than evening wolves, and their horsemen shall charge ahead, and their horsemen come from afar. They fly as the eagle rushing to eat. Wow. So anong sinasabi diyan mga kapatid? Speaks about horses, leopards, fierce evening wolves, sabi diyan. And their horsemen shall charge ahead, and their horsemen come from far, and they fly like the eagle, rushing to it. So, ang tinutukoy dito mga kapatid is prophetic ito na sa panahon na yan, sa pagbalik ni Yahushua, mga kapatid, wild beasts is going to rush and eat, mga kapatid. Anong kakainin nila? Itong mga dead bodies nga, sinasabi dyan. Okay, what about Revelation 19? 17 po. Can somebody read on that? Thank you, Sister Lilitas. Pagkabasa. Revelation 19, Apa. 17. And I saw one messenger standing in the sun, and he cried out,
a loud voice, saying to all the birds that fly in the mid-heaven, come and gather together for the supper of the great Alua. Verse 18 po. To eat Okay. the flesh of sovereigns, and the flesh of commanders, and the flesh of strong ones, and the flesh of horses, and of those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both small and great. Mga kapatid, talagang napakarami pong flesh na kakainin. So, diyan, makikita natin yung sino inuutosan na yung birds. Okay? Na pupunta doon at kakain sa mga flesh. Saan manggagaling yung mga flesh na yon? Flesh of commanders, flesh of strong ones, flesh of horses, the one who sit on them, flesh of all people, free and slave, both small and great. So mga kapatid, itong sinabi ni Yahushua na magtipon-tipon ang mga vultures, napakaraming reference po pala mga kapatid dito sa Exodus, Ezekiel, Habakkuk, and then Revelation po. What about verse 21? Sister Cheryl, go ahead. 21, and the rest were killed, and the rest was killed with the sword which came from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Okay po. So, yan mga kapatid, panahon na ito, daming mga dead bodies. So, what we're trying to say here is, yung pagdating ni Yahushua mga kapatid, added to may kidlat mga kapatid, ito rin po yung dagdag natin. There will be dead bodies. So much of dead bodies mga kapatid na kailangan na ng mga beasts, ng mga birds, na sila yung tutulong mga kapatid mag-clean up sa lahat ng mga mess na yan. Okay? So, that being said, hindi pa man mga kapatid nangyari yan, di ba? So kaya sinabi ni Yahushua kanina na ang tindi at ang hirap na mangyari na hindi pa nangyari mula noon. See, mga kapatid, kung ano yung hirap ng Yasar Al ngayon, ilang libo lang po yun na namatay dyan, na masaker. That's 1,200 plus, and then 180 soldiers, mga kapatid, ang na-massacre din doon. So, that's nothing mga kapatid. Mas meron pang malala na mangyari bago darating si Yahushua mga kapatid. So, that being said, ano kaya ang ating mga reflection dito? Suffering and victory po para sa mga sumusunod ni Abba. Abba Yahuwah po is sovereign over all mga kapatid. Sa lahat ng mga pangyayari, nakakaalam po ang ating Ama. Of course, maingat po tayo sa panahon natin ngayon. False prophets nandiyan po. So ito po yung ating mga tatlong mga highlight dito. Ano kaya? What is it to you mga kapatid itong mensahe ngayon? Kayong mga manonood sa Republish, what is it to you itong mensahe natin meron tayo ngayon? This is something na kailangan nating paghandaan, kailangan nating pagmuni-munihan ang ating sarili, ang ating journey. Are we sure na po yung ating mga pangalan na tinatawag? Yan ba ay tama ang mga pangalan? Dapat tama mga kapatid, yung mga manonood sa Republish. Dapat tama ang pangalan na po ang ating nakilala. Kasi po, sino ang makatulong sa atin? Kundi yung tamang sinasamba lang mga kapatid. Ang makatulong din po sa atin. So that being said, what is this message to you? Anybody would like to contribute, share from our sharing mga kapatid? May mga changes ba na dapat nating gawin? Anong mga application natin sa ating journey po mga kapatid? Bro, sa atin lang bro, maging handa tayo. At saka ipag-pray natin na hanggang sa kung aabot man kita sa ganyan, nandun pa rin kay Abba Yahuwah.
At kung hindi man, hanggang sa katapusan hininga natin, hindi tayo na mahiwalay kay Abay Yaowa. Hmm. Sa-endure tayo until the end. Kasi Opo. ngayon na yung nabasa natin bro na maraming na mangyari na humiwalay sila sa atin, saka meron na mangyari mga grudges, at saka yung mga lab nila ni Yaowa na wala na. Totoo pala ng kasi nangyari yun sa assembly namin. Opo. Pero yung nabasa natin na yun sila kasama natin pero hindi sila nag-endorse, na lang, hindi ba sabi yun sa scripture binasa natin na hindi sila kasama talaga natin. Kung sila man umalis sa atin, hindi sila kasali kay Abay Yaowa. So yun na lang isipin natin kasi masaktan man tayo bro kasi nandyan na ba nakilala na ang pangalan. Tapos biglang nawala sila, nakasama ng matagal-tagal na panahon. Tapos bigla na lang sila hindi umaten, hindi na sila nag-fellowship. Yun pala, nandyan pala sa scripture. I'm welcome na lalamig yung lab nila kay Abay Yaowa. Yes. Kasi hindi sila kay Abay Yaowa talaga. Okay. Yan lang bro. So, in application doon, sa nabanggit ni Sister Mariam, yung Matatiao 24:13 po, no? He who endures to the end. He who endures to the end po, shall be Same. shall be saved. Sino yung magtiis hanggang sa katapusan ang maliligtas. So, yan ay malaking hamon sa ating lahat na ang ating pagmamahal sa Ama. Hindi dapat tayo mag-grow cold, but all the more maging mainit at masigasig na pagmamahal at pagsilbi po natin sa ating Ama. Yada Yaowa, anybody else would like to share some more before we end? Ako, Brother Dan. Go ahead, Sister Tessie po. Go ahead. Sa narinig ko about yung pagtakbo, yung fleeing, sabi ni Yaosha na tatakbo doon sa mga bundok, kung saan-saan pa magtatago. Napaisip ako, Brother Dan, na sa technology natin ngayon, pwede pa ba tayong magtago kahit sa kaluklukan ng bukid or saan ba yun, yung mga kaloob-looban ng mga kuweba, ganon? Diba? Hindi na. Paano natin ma-apply ngayon yan dito sa sa panahon natin? Our hiding place is Abay Yaowa only. Yun na. Yung Magtiwala mga tayo. cellphone natin, sister, na-register na. Ako, nakaparegister Yes. ako ng cellphone ko. So talagang National ID, yung national ID. Opo. Tuwing mag-open tayo ng internet, alam nila kung saan tayo. Opo. Yes. Opo. Kahit They know it iwasan already. natin yun. So, ang solusyon siguro, Sister Tessie, hindi na tayo mag-cellphone sa panahon na yan. Okay lang po. Practical lang po na pananaw yon, but that's how difficult it is na magtago sa ating panahon ngayon. Okay? That's the point of Sister Tessie po. Okay? Yes po. Yes po? Anybody else? Meron pang reaction or interaction Akin, po? Go ahead po. ang sa akin naman po, bro, isa tayo sa mga sinasabihan na Poles. Kasi po, halos talaga hindi nila kilala si Abay Yaowa. Kaya, sa panahon ng kapighatian na yan, na darating na yan, na sana po tayong lahat ay talagang mag-stand still na totoo talaga ang tinatawag nating pangalan, na siya po talaga ang tunay na magliligtas sa atin sa panahon na yan. Na huwag tayong panghinaan ng loob na baka maniwala tayo sa kanila na hindi to totoo dahil nga naghihirap tayo, nahihirapan tayo sa panahon na yan. Na yung talagang kumapit tayo ni Abay Yaowa through Yaosha. Opo. Yan po sa akin. Yada Yaowa sa personal reflection ni Sister Leah po. Go ahead, Sister Janet ba yun? Brother Desmond? Brother, Opo. ganda yung
verse na doon sa Matthew na who endures to the end shall be saved. Yun ang declaration talaga ng salvation. Who Opo. will endure. So malabo po yung sinasabi ng rapture eh. Oh. Actually, yung word na yun, wala naman talaga yan. Kasi yung pinahiwatig niya ron, dadanas kayo talaga even the elect eh. Di ba? Malinaw yun eh. Na talagang dadanas tayo ng mga paghihirap, kaya nga mag-endure ka. Kung sino man sa inyo mag-endure, yung time na yun, kung sino man yun, di ba? Puro napaka-konti. Di ba? Kasi ako ngayon, mahirap eh. Imagine mo kung gaano kahirap yan. Di ba? Mas pipiliin ko na lang akong mawala sa mundo ng nagsisilbi sa ngayong panahon kaysa abutin ko pa yan. Ano pa masasabi? Kasi sabi, even the elect ko, even the elect, mabidisip ka ba? Pinili ka na mawawala pa salvation mo. Kasi hindi ka nagtiis. Nakakatakot. Kaya kita mo yung mga apostles niya, in-expect nila sila yung mariligtas nung time nila. Akala nila direct yung sinasabi sa kanila ni Yahusha, pero prophetic yung sinasabi ni Yahusha na applicable din sa time nila and then sa future pa. Opo. Mahiwaga talaga yung salita. Yung isa preparation for all of us. Na kaya hindi siya bumabalik. Binibigyan pa niya tayong time mag-repent. Bumalik sa kanya ng talagang buong buo. So, baraka tayo ngayon dahil ang dami natin tsansa. Kesa ayoko pang sa huli, dumating man yun, tapos lalo pa mawala. Sayang lang eh, yung pinagpurihan mo sa kanya at mawawala rin. Opo. Yun lang po. Yawa sa personal reflection ni Brother Desmond, mga kapatid. Anybody else? Meron pa? Yes? Sister Lilieta, you wanna say something po? Or Wala po. Felix? Okay po. Okay po. So kung wala na, Sister Cheryl, you have something? Go ahead po. Tanong ko po, Brother Dan, yung hindi ko po ma-recall yung verse. Yung nakalagay doon na seats of the woman, bakit po refers, di po ba of all the teaching, men, tapos merong woman? It represents dun sa Okay po. pagiging first sinner ni Eve. Hindi ko po Okay. Hindi ko ma-recall. You're referring doon sa Revelation kanina, yung babae na napunta sa desert. Yun ba yung sinasabi mo? Tapos Hindi po yun. Bago po yun. Ano po? Yun ba? Tama mo? Bago po yun. Okay. Hindi ko na maalala kung saan banda yun natin nabasa kanina. So you're asking, bakit seat of a woman? Kasi po, isa sa mga interpretation doon is, yung woman kasi ang tinutukoy dyan ay assembly nga. And it is a figurative po of assembly. So babae po ang ginamit na word to explain figuratively yung assembly, yung mga believers nga. Yan ang isa sa mga interpretation dyan. So we don't take it literally na dapat hindi babae, dapat lalaki. Kasi si Eva man ang nagkasala una. We don't apply that phrase seat of a woman. Hindi, kasi what is being understood now is referring to the assembly po. Okay? When it refers to assembly, ginamit po yung feminine po na description metaphorically po. So, yun lang ang explanation ko dyan as of now. Okay po? Okay. Anyone else? Meron pang clarification? Kung wala na po, okay. Sister Mariam, you have something to add? Yung nabasa natin kanina na yung natin ngayon, kung meron mga struggle, maraming dati pa. Pero sinabi dyan na meron pa darating na hindi pa naanuhan natin. Kaya mas grabe siguro pa. Opo. Yung nangyayari. Dumating na panahon. Kasi yun, marami ng pero ang sabi dyan,
hindi pa natin naramdaman ang dumating na Mas Kaya sobra pa. Yes po. So talagang paghandaan po kasi kung naghirap naman tayo ngayon, okay, wala lang ito compare sa darating pa. Yun ang sinasabi niya o siya. Okay po. So isa pong, yes, isa ng hawakan ko bro na pag nandyan tayo ni Abayawa, hindi tayo pababayaan niya. tama. Yadahe uwa po. That's a good verse po na pwede nating panghawakan. Yadahe uwa. Brother Felix, you have something to add? Yun lang sa last days ano po, madaming madideceive pati ang mga elect nga daw. So kung aware po tayo sa tinatawag na Project Bluebeam, aware po ba tayo dyan? Na may mag-a-appear na images sa kalangitan na yan po ay magsasabi na ito na yung Messiah. So yan po yung isang gagamitin nila na pag-isip Technology, sa mga tao. Gamit ang technology, Brad. Anong tawag ng Brad? Can you say it again? Para marinig ka kapatiran. Project Bluebeam po. Nag-exist na po yan. Kung yung iba ay lahat po ng images makikita natin sa kalangitan. Ano po, especially yung mga religious images, no? Makikita natin yan. Yung mga tawag dito ay mga flying saucer, yung mga UFO. Makikita natin yan sa pamamagitan po nung technology na yon. So yun po ang gagamitin pag-deceive sa atin. At So, saka yun- po, Okay. at So, saka po mayroon na po ngayong robot na pastor. Ayan. So, Opo, na okay. napanood ko po. So, yes, thank you very much. With the use of technology, highlight ni Brother Felix. Ano po yun, Brad? Project Beam. Bluebeam. Apo. Okay po. So, take note of that, mga kapatid, no? As recorded, gagamitin po yung technology to deceive many. So, ayan, mga kapatid, all esteem to Abba Yahuwah sa lahat ng mga napag-usapan dito. And may Abba be praised and be exalted. At mangusap siya sa atin kapag bukas loob ang ating puso at isipan na tatanggap sa kanyang mga salita. All esteem and praises to Abba Yahuwah. Brother Dan, Oh yes. habol po. Doon sa sinabi ni Brother Felix, di po ba sabi ni Yahusha doon sa Mateo na kapag ka merong mag-appear, huwag kayong maniwala kasi hindi ako yan. Apa. Ano pong babala? Tama. So, good. You have highlighted it. So, hindi tayo maniwala kapag may mga appearance dyan. Hindi tayo maniwala, mga kapatid. So, all esteem to Abba sa lahat ng mga sharing at mga salita ni Yahusha patungkol sa kanyang pagdating. Yada, Yahuwah.